make things visible. Make things visible. The same how the Lord Jesus Christ served us the light that we are able to see God's glory in His greatness. That make heaven visible to us. Now, as of the power of Jesus Christ, we are called to be the light of His Word. Brethren, guys, I would like to request to read the book of Titus, chapter 2, verse 7. And we study about we are the true light. Ang title po ng pag-aaralan natin ngayong hapon, ang pamagat po ng pag-aaralan natin, we are the true light. So pag-aaralan natin is about light, and also pag-aaralan natin, sino ba talaga yung mga totoong ilaw dito sa sanlibutan. And you know, ang ilaw ay napaka-importante sa atin. Kung hindi na-invento ang ilaw, baka hanggang ngayon, gumagamit pa rin tayo ng mga gasera. At pagising natin sa umaga, yung mga ilaw natin, punong-puno ng usok ng gasera. Amen? So, sa biyaya ng Panginoon at na-invento po yung light. At naiintindihan din natin kung ano po yung ilaw. And ang Bible po, napaka-detailed niya pagdating sa ano na yan. Let's read chapter 2, verse 7 to 8. Nandiyan na po kayo, say amen po. Altogether now read, and all things showing themselves a pattern of good works, and doctrine, showing uncorruptness, gravity, sincerity, sound speech that cannot be condemned, that he that is of the contrary, having no evil things to say of you. Kahit manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa biyaya at pagkakataon, Panginoon, bagamat hindi po kami dapat sa mga bagay na pinagkaloob sa aming Panginoon, ngunit sa inyong biyaya at habang ay narito po kami sa inyong harapan. Isipin po kami at tulungan po kami ng inyong banal na Espiritu ang kaunawaan ng salita. Sa pangalan ng Jesus namin, Diyos, sariling tagapagligtas. Amen. The light of the world is a true Christian. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Ang ilaw ng sanlibutan na to ay yung mga totoong Kristiyano. And sino yung nag-claim yan? Walang iba, syempre tayo. Diba? Maraming mga nagtuturo, mga false prophet, especially kanina, ng ating Sunday school, maraming nagsasabi na sila yung mga Kristiyano. And the question is, paano nyo nasabi na kayo yung totoong Kristiyano? Diba? Kayo ba may totoong kaligtasan? Kayo ba may totoong tagapagligtas? Kayo ba ay may totoong ang Diyos ba ang nagtatag ng inyong simbahan? Diba? Yung iba, puro tao lang nagtatag ng kanilang simbahan. But us, as a Baptist, binoproclaim natin that we are the true Christian. Amen? Kaya sinabi ng Titus chapter 2:7, all things we are showing themselves a pattern of a good works. Titus chapter 2 teach us about how to live being a Christian in different ages. Ibig sabihin ng different ages, sa iba't ibang at anong edad mo. Okay? Nagbigay siya ng pattern. Paano mamuhay yung mga kadalagaan? Paano mabuhay yung mga kabataan? Paano umilis yung mga tatay? Paano umilis yung mga nanay? Diba nakaka-bless dito sa church natin? Meron tayo iba yung mga gawain. May gawain yung mga nanay, may gawain yung mga tatay, may gawain yung mga young people, may gawain yung mga bata. So, nabibigyan natin ng bawat isa na ministry dahil binigyan tayo ng pattern ng Panginoon. Makikita natin yan, Book of Titus, chapter 2, teach about how to live being a Christian in different ages. And verse 7 to 8, Titus 7 to 8. Titus, yung verse natin, Titus, teach practical example on how to live as a Christian. So, alam na natin. Ngayon, paano natin ito i-apply sa practical position o sa practical na gawain? So, because sometimes as a Christian, we are in the sinful nature that cannot be a good example to others, leading to bad testimony. So, itong preaching na to, I think, ginawa ko to 2000, spiritual pa ako nito kaya siguro
So, itong preaching na to, na We Are the True Light, ay malaki ding impact din sa akin to. Na yung tinatawag na good example and good testimony sa ibang mga Kristiyano. Dahil lagi nating sinasabi, pag nagkakasala tayo, anong lagi nating palusot? Kasi talagang ano pa ako nasa human nature pa ako lagi natin sinasabi yan. Ano pa yung mga palusot natin? Kasi si Satan tinimpa ko Diba? Yung mga ganun palusot natin. But, mga kapatid, marami mang mga bagay na maaari tayo maging palusot, pero hindi natin pwedeng itanggol na tapos na yung Bible. At ito na yung nagiging pattern natin ngayon as a Christian kung paano mamuhay. Amen? So, ito kaya binigyan tayo ng Book of Titus. Now, number 1, since we are the true light of the world, kung talagang totoo ang tayo, na totoo na ikaw, sinasabi natin na tayo totoong Christian, tayo totoong ilaw ng mundo, we must be a pattern of a good works. Ay gusto sabihin ng verse 7. Anong gusto sabihin ng verse 7? Tayo daw ay maging pattern ng good works. Sabi niya dito, verse 2, sa basahin ko sa Tagalog, sa lahat ng mga bagay, ipakita mo sa iyong sarili na huwaran ng mga mabubuting gawa. Sa pagtuturo ay may katapatan, may karapat-dapat na pag-uugali, at buhay na walang kabulukan. Alam niyo ang Book of Titus, sino sumulat nito? Sabi niya si Apostle Pablo. At kung paano niya ito isinulat, ay kumbaga parang yung sinasabihin niya yung isang magpapastor. Ano yun, yung isang Kristyano, ikaw. Lalo yung Timothy, kung paano niya kausapin, Timothy, ganito mo ituturo, ganito mo sila ituturuan, Timothy, ganito magiging kilos mo sa mga matatanda, huwag kang, kung kahit matatanda sa'yo, pag mali yung sinasabi nila, huwag kang papatalo. Kung ganito yan, So, ganito rin yung pagkakasulat ni Apostle Pablo dito. Kung paano niya ito isinulat, sinasabi niya na dapat tayong mga totoong ilaw ng mundo ay dapat tayo maging pattern ng mabuting gawa. Why? Because Jesus Christ is the best example of doing good works and doing good works, and because of His work, especially on the cross of Calvary, therefore, we have our salvation. Kung ang ating Panginoon ay nagkaroon ng pagkakasala, hindi na siya huli. Kaya in the book of Romans, anong paliwanag doon? Hindi tayo nakabot sa kanyang kaluwalhatian. Kahit siya'y nagkatawang tao, yung kanyang kabanalan na preserve. Kaya nagkaroon tayo ng kaligtasan. Yung good works ng Panginoon na preserve sa atin. Kaya nagkaroon tayo ng kaligtasan. Ngayon, tayo mga tumanggap sa Panginoong Jesucristo, dapat, kung nakatanggap tayo ng kaligtasan, tayo po yung maging pattern ng mabuting gawa. Verse 14, mababasa natin yan, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity, and purify unto Himself a peculiar people, zealous of a good works. Binigay niya yung kanyang sarili para sa atin. To purify Himself as a peculiar people and zealous of a good works. Christian, if we strive, tayong mga mananampalataya, if we strive to have our loved ones to know our Lord Jesus Christ as their Savior, brethren, pray for them and share to them the good news that they don't need to do good works first to save. Rather, having faith in Christ will lead them to do good works. Kung pinagpe-pray natin yung mga kamag-anak natin, mga loved ones natin, gusto mo maligtas pero wala kang ginagawa. Sasabihin mo sa prayer meeting, gusto ko pumaligtas yung mga kamag-anak ko. Ang tanong, may ginagawa ka ba? Diba? Pag nakikita ka ng kamag-anak mo, mas malakas ka pa ata magmura sa kanila Diba? Dapat maging good pattern tayo. Anong unang kailangan natin gawin? Ituro sa kanila. Ipag-pray sila. Ituro sa kanila na ang good works, bunga to ng salvation. Hindi ang good works ang makapagligtas sa atin. Kasi di ba yung kanilang idea? Kaya, mga kapatid, ipakita natin yung good works sa mga kamag-anak natin. Ito po, sa akin po, ang pinakamahirap na sulilingan yung mga kamag-anak mo. Amen? Pero, sa akin,
Pakinggan nyo to. Kahit bitawan ko yung ibang ministry para lang puntahan yung kamag-anak ko. Hindi bitawan ko ibang ministry. Kahit bumiyaya ako ng ilang oras, 2 oras, 3 oras. Kaya pag pumunta ako sa bahay, sa Binangonan, sinasabi nila, mama, para ako nangangampanya eh. Bakit? Ikutin ko lahat yung mga kamag-anak mo. Pag sinabing Paul, kape, kalahati lang kasi pupunta pa ako kay Lola eh. Sabi ko, kalahati lang. Para kay Lola, kalahati ulit. Tapos sa kabila, kalahati na naman na kape. Kasi pag tag-iisang baso sila, lahat sila daanan ko, may mag-overtime na ako. Kaya, sabihan naman ng Panginoon mga kapatid, na prepare naman yung mga kamag-anak natin. Kahit sa Cavite at sa Binangonan. Ayun ang goal ko, sana makapunta rin ng Cagayan para mabahagian din si mga pinsan ko doon. Kasi mahirap. Minsan mananaginip ka, yung mga kamag-anak mo napunta sa impyerno. May iyak ka na lang. Diba? Yung mga tito mo nag-alaga sa'yo, yung mga tita mo yung mga tita mo nung maliit ka pa, nagbuhat sa'yo, tapos mapapaniginipan mo, napunta sa impyerno. Napakalungkot na kwento. Kaya mga kapatid, kailangan natin maging example ng good works sa nila. Imagine how the world could know the goodness of our Lord if we professing to be a follower of Him cannot reflect His goodness that we are preaching to them. Remember, we are His ambassador. That's why we should always strive to do good things to others no matter how hard it may be. Just like what the Lord did during His time. During His time. To friends and enemies alike, we are called to do good works. Diba? Sa ating mga sa buhay, sa ating mga kaibigan, kung ano yung pinakita ng Panginoon. Wala na ang Panginoon, ang tawag sa atin ambassador, representative ng Panginoon. Diba? Although, minsan mahirap talaga yun. Pero, again, tinuturuan pa rin tayo ng Panginoon na magkaroon tayo tayong magiging example ng mabuting gawa. Number 2, mga kapatid, since we are the true light of the world, we must be the pattern of good doctrine. Ito na. Dito tayo magaling mga Baptist. Siguro sa good works, mahirapan na na. Pero sa doctrine, talagang napaka-detail natin. Pero, joke lang yun. Hindi kayo natawa. Hindi. Una, siyempre, pakita natin yung good works. Kasi kahit anong galing natin mag-grow doctrine, preaching, and soul winning. Kaya mahirap po soul winning eh. Dahil pag kilala ka ng mga kaibigan mo, ang lakas-lakas mo pa naman tumagay, Brother Adrian. Diba yung testimony kay Adrian? Lakas daw mag-inom si kay Adrian eh. Pero ngayon, ang lakas na magtawag ng bata. Diba? Iba na eh. So, bakit? Meron tayong pinangahawakan na doctrine. Why Christians should have a good doctrine? Having a good doctrine showing uncorruptness, sabi ng verse 8, showing uncorruptness, gravity, sincerity, and sound speech. Having a good and right doctrine means, subpoint, letter A, you cannot be condemned. Wala silang masasabi sa'yo. B, you will not be ashamed. Rather, the one teaching contrary to the right doctrine should have and would feel ashamed. Hindi ka mahiya. Tama? Sabi ng Timothy, 2 Timothy chapter 2 verse 3, hindi ka mahiya. Kaya nung isang beses na dumalaw ako, unang sumama ako kalamihan na swimming nga tayo. Meron isa doon. Alam mo, ang taas ang pinag-aralan niya eh. Tapos binibati ako. Relax lang naman ako. Pero kung baga kahit ang taas ng pinag-aralan niya, hindi ka mahihiyang harapin eh. Tapos nakainom pa, hindi ka mahihiyang harapin. Harapin mo na ang taas noo. Bakit? Meron kang tamang doktrina eh. Dinidibati ako about religion na pwede daw mag-inom pag mga Kristiyano. Di ba pwede naman? Pwede ka lang. Sinabi ko siyempre, sabi niya kasi sa Bible daw, uminom naman daw ang Panginoong Jesucristo eh. Hindi pinaliwanag ko sa kanya ano yung pinag-inuman nun. Tapos napunta sa salvation. Bakit kailangan plain yung inumin? Pagpapakita nun ng Panginoon, walang nagawang kasalanan. So pinasok ko yung salvation. 'Di ba? Pinasok ko yung salvation. Pero kung baga kahit ang taas ng pinag-aralan niya, hindi ka mahihiyang harapin eh. Harapin mo na ang taas noo. Bakit? Meron kang tamang doktrina eh. Dinidibati ako about religion na pwede daw mag-inom pag mga Kristiyano. Di ba pwede naman? Pwede ka lang. Sinabi ko siyempre, sabi niya kasi sabi
Sa pool. Huli na yon. Hindi ka maihiya mga kapatid na ibahagi ang salita ng Diyos pag alam natin ang doktrina natin. Those, letter C, those teaching wrong doctrine cannot say evil things to you. Napakaraming doktrina ngayon na maririnig at makikita natin sa internet. Napakaraming doktrina ngayon na makikita natin sa YouTube. Pero, dahil lagi tayo nagsisimba, lagi tayo nagsa-Sunday school, amen? O, dapat lagi tayo nagsa-Sunday school. Hawak natin, hindi tayo basta-basta magigiba. Kasi meron tayong totoong doktrina. Doctrine is a foundation of our faith. Kung walang doktrina, kung walang pagtuturo, kung walang salita ng Diyos, hindi natin marinig ang mabuting balita na tayo niligtas ng Panginoon. 1 Timothy chapter 2 verse 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, all scripture is given by inspiration of God, and it's profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Tayo po yung pinaka-solid na doktrina at ipinapangaral natin sa mga tao. Bakit kailangan ng doctrine? For reproof, for correction, for instruction in righteousness. Nandun na lahat. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Diba? Meron ka ng mga doktrina na ito para maitama ka. Para maipakita natin sa iba na ang ating Panginoong Jesucristo ay naging example ng mabuting gawa. God give us His Word, which is the very basis and foundation of our doctrine. That's why as a Christian, we are rooted with this doctrine as our pattern and guide to do good things. So, ang Bible, ang salita ng Diyos, dapat magkaroon tayo ng invest sa Bible natin. Ako, ang dami kong Bible, pero ito yung pinaka-favorite ko. Kasi simula nung nag-aaral ako, simula nung naging Christian ako, simula nung nag-isip ako mag-Bible school, ito na yung Bible ko noon. Talagang, ito na yung pinaka-favorite ko. Kahit sira-sira na ko, dinadala ko pa rin. Kahit ang bigat-bigat. Kasi bakit? Nandito kasi yung iba kong mga pag binuksan ko, pag nakita ko may highlight, maalala ko kung ano event yun. So, ganun, mag-invest tayo mga kapatid sa ating mga sa salita po ng Diyos. Conclusion, before I live in this pulpit, I have two questions to you, my brethren in Christ. Are you a true Christian? Totoo ba talaga tayong mananampalataya? Or are you the light of this world? Tayo po manalangin. Dakila namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po. At kayo po yung pinaka-best example ng mabuting gawa, Panginoon. Patawad po, sapagkat minsan, hindi po nagiging maganda yung testimony namin. Hindi po namin napapakita yung good works, especially sa mga believer. Nawa, Panginoon, ay tulungan niyo po kami na mapagtagumpayan yung mga ganitong bagay, Panginoon. Tinataas po namin ang iyong pangalan, dinadakila sa pangalan ng Jesus namin, Diyos sa Regito Kapagligtas. Amen.